Malaking bahagi ng ekonomiya ng probinsya ng Mindoro Occidental ang nakadepende sa agrikultura, subalit dito pa lang sa bayan ng Mamburao, 55% ng mga mahihirap na individual ay walang hanap buhay. Kaya isa ito sa nagpunsod sa mga nangangasiwa ng Unlad International na ilunsad ang Unlad School Bus. Ngayon po ay alas 11:30 ng gabi at nakikita niyo po nandito kami sa Batangas Port kung saan pabiyahe kami papuntang Abra de Ilog at mamaya-maya ay pupunta kami ng Mamburao, Mindoro para po sa bagong proyekto ng Unlad International Incorporated na ito po ay tinatawag na Unlad School Bus. Matapos ang mahigit sa 2 oras na biyahe sa barko, ay narating namin ang Abra de Ilog Port sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ngayon naman ay maglalakbay tayo ng higit kumulang 1 oras upang makarating sa Kapitolyo ng probinsya, ang bayan ng Mamburao. Gaano na po kayo katagal dito sa lugar na po na ito? Bali, 37 years na po kami dito. Kasi 37 36 years old na po yung aking panganay. Saan po ba kayo galing dati? Ako po taga Taytay Rizal. Ang layo po At narating po kayo dito. Dahil po sa asawa. Dahil po sa akin. Niligawan po. Wow, tapos dito po kayo din nala. Opo. Saan pong pinagkakaabalahan niyo? Titinda-tinda po ako. Nung pong wala na po ako naging puhunan, nakikipag-arawan na lang po ako nakikitanim po ng pakwan, ng mais. Ang mister niyo po, ano pong pinagkakaabalahan? Ganon din po, nagsasama po kami sa pagtatanim. Pero pag minsan po, kung ano na lang pong ginagawa niyang hanap buhay, nagtitiba ng saging, naghuhukay ng kamuting kahoy. Minsan po, naglalagari ng kahoy, mayroon pong nagpapalagari sa kanya. Kailangan po talagang kumayod, karoon lang ng gagamitin. Opo, at pansin ko po, malakas pa po kayo pareho eh. Malakas pa rin po kahit papaano. Nag-uuling daw po kayo? Opo, nag-uuling po ang asawa ko. Pag po yung sabi niya, mag-uuling ako para may pambili tayo. Ako, sige, pag minsan po nakakahango siya ng 5 sako, ang benta ko naman po ng 1 sako, minsan 160 lang. Kahit po paano nakakaraos po yung ginagawa niyang pangangawi. Tapos, pag nagtitiba po ng saging, yun po, kahit paano ititinda ko po yung iba. Yung iba na ipamimigay na lang namin para po may kainin naman. Magkano po ang kinikita niyo po sa pagtatanim po ng mga gulay at ng mga pakwan? Ang araw po namin doon ay 300 lang po isang araw. Sa isang araw po. Pag dalawa po kami, di 600. 600 po. Yung kinikita niyo po ba sa araw-araw sa pagtatanim po ng pakwan, sa pangangahoy po ni tatay, sapat po ba yun sa mga pangangailangan niyo po sa araw-araw? Kung tutuusin po, sa totoo lamang po, minsan po kulang talaga. Kasi dala nga po rin ng pangangailangan, nagbabayad po ng utang. So, pinagkakasya pa rin dahil dadalawa na lang po kami tapos yung pamangkin niyang kasama namin sa bahay na PWD din po. Naabutan naman naming abala sa pagtatayo ng bahay si Tatay Jovenal.
Yung pagko-construction nyo po, yung sahod nyo po doon, arawan po, lingguhan, Weekly paano po ang ano, tuwing Sabado po ang sahod. Tuwing Sabado, Opo. napagkakasya nyo na po yun lahat, pati po yung ano. Pag minsan pero niya po, ano, kulang. ang sinasahod ko ay 500. 500 po, bakit po? Bakit Naubos po? na po. Nabali na. Kasi bumabali po kayo. Opo. Opo. Yung asawa niyo po ba, meron po siyang trabaho or pinagkakaabalahan po? Nagtatrabaho po siya sa Sanggipsal. Nagluluto po siya. Sanggipsal, nakakatawa naman po. Yung kinikita niyo po bang mag-asawa, sapat po ba sa araw-araw na pangangailangan niyo po? Kasi syempre, meron pa po kayong 6 na pinag-aaral. Hindi rin po. Kaya paglabas ko po sa trabaho, bumabiyahe po ako hanggang gabi. Hanggat hindi siya umuwi. 11 po uwi niya pag may santel. 11 Hanggat na hindi gabi. siya umuwi, bumabiyahe pa po ako. Gaano po kalayo yung ano nyo, yung binabiyahe nyo po? Minsan po, sa port. Saan po? Sa port po. Yun na po yung pinakamalayo nyo pong nararating. Paano po napagkakasya yung kita? Yung pong ano, yung baon ng estudyante ko. Yung 100 sa college na dalawa, tapos Opo. dun sa senior at saka high school. Tigo 100 po. Binibigyan na namin for 1 week yun. Yun pong 100 na baon nila, sabi namin sa kanila, pagkasahin nyo na yan. Bilang tatay, paano po nyo ine-explain sa mga anak nyo pag may mga kailangan sila tapos hindi nyo po maibigay? Minsan po, pagka humihiling sila ng ganito, yan nyo, pag-iipunan natin yun. Opo. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority noong May 1, 2020, mayroong halos 48,000 na individual ang naninirahan sa bayan ng Mamburao. Pagsasaka at pangingisda ang karaniwang kabuhayan ng mga tao sa bayan. Malaking bahagi ng ekonomiya ng probinsya ng Mindoro Occidental ang nakadepende sa agrikultura, subalit dito pa lang sa bayan ng Mamburao, 55% ng mga mahihirap na individual ay walang hanap buhay. Kaya isa ito sa nagbunsod sa mga nangangasiwa ng UNLAD International sa paggabay ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na ilunsad ang UNLAD School Bus. Malalaman natin kung ano ang nasa loob ng UNLAD School Bus. Tara, silipin na natin. Wow! Napakaganda naman itong ating school bus. At dito naman po sa side na to, meron po tayong mga shelves, kung saan pwede nating ilagay ang mga libro or kung ano pang kagamitan. Dito naman po, meron po tayong refrigerator and cabinets. And as you can see, meron din po tayong sink dito sa kaliwa. And on my right, meron po tayong toilet. At ito naman po, meron po tayong whiteboard para dito po isusulat kung ano man po ang topic today. And of course, dito sa side na to, meron po tayong TV para dito po makapag-present ng ating presentation. At ito po, dito po sa bandang to, makikita nyo po napakaganda ng ating mga upuan. Kulay pula po at meron po tayong 20 seating capacity. At bawat upuan po, bawat estudyante ay makakatanggap ng isang loot bag na naglalaman po ng, of course, notebook, ito po, pamphlet, kung tungkol po sa kung ano ang topic ng, or skill na pag-aaralan nila today, which is ngayon po ay basic hair cutting for men and women.
At syempre, hindi po mawawala ang Unlad International Incorporated na pamphlet para malaman naman po nila kung ano po ang layunin ng Unlad. Tapos, meron din po tayong ID. Ayan po yung ID with lanyard. And, hindi mawawala ang ballpen. At ito pa, bawat chair, meron pong, sa tabi niya, meron pong outlet. At hindi lang po ito basta-basta outlet, meron pong pang Type-C and pang USB. I'm sure matutuwa po ang mga kapatid or kahit hindi mga kapatid na sasakay dito. Bakit po ba mahalaga ang ganitong mga seminar, training, lalo na po ang specific skill na ito na paggugupit? Naku, yan po ang napakahalaga talaga. Lalo na po sa panahon ngayon, dahil wala pong pinipili ang pag-aaral magupit. Maging edukado ka o hindi ka edukado. Kahit anuman po walang uri ng tao. Kahit anong uri po ng tao, pwede pong mag-aral magupit. Tuwa ako dun sa livelihood education bus kasi ang laking bagay po niya, makakapunta na tayo sa mga malalayong lugar para dalhin sa kanila yung pagtulong. Ito ang bagong Unlad School Bus Program, isang mobile livelihood education initiative na nagdadala ng pagsasanay at edukasyon direkta sa komunidad. Sa pamamagitan ng programang ito, tuturuan ang mga napiling beneficiary ng mga praktikal na kasanayan na magagamit nila bilang bagong pagkakakitaan o negosyo. Gaano naman po ka-sustainable ang skill na to in the long run? Dumahaba po ang skills na yan. Magaling kang mag-create, iba-ibang style magagawa mo. Totoo. At manganganak ng manganganak. Lahat ng client mo, may nagawa ka minsan na siyahan, ultimo kapatid, asawa, apo, kaibigan, mapapapunta po sa iyo. Ang puhunan na po natin, yung skills natin, sa sarili po natin nagmumula. Kabilang sa mga dumalo sa Basic Haircutting Seminar ay si Nanay Arlene at si Tatay Jovenal. Texturizing scissor, thinning scissor. Pakitandaan lang po, pwede po nyo yung mga first timer po. Ito po. Ginagamit po ito after nagupitan na po natin yung clients. Ano pong pakiramdam nyo ngayon na napabilang po kayo o nakasama kayo dito sa programa ng Unlad at meron na po kayong bagong kaalaman? Pakiramdam ko po parang matutupad na yung pangarap ko noon. Makapagtayo ng sariling barbershop. Pangarap nyo po makapagtayo ng sarili nyo pong barbershop? Para hindi na po ako mangamuhan. Para hindi na ako mag-construction. Para hindi na po kayo mag-construction. O tama, kahit po magtayo lang po kayo ng maliit na pwesto po dun sa inyo, tapos puntahan na lang po kayo, or pwede rin po kayong mag-home service. Hindi po ba pwedeng kung papantayin? Kailan po kayo nagsimulang maggupit? Po parang 30 taon na po ngayon kasi sa pulpo nang magsama kami, pag sinabi niya pong gupitan mo nga ako na, ginugupitan ko po siya. Kahit po yung mga kapitbahay ko, pag nagpapagupit, ginugupitan ko rin po sila. Masaya po ako talaga. Nagkaroon po ako ng gamit na pangangailangan sa paggugupit. Masaya po ako. Nakakatuwa po at kami rin po tuwang-tuwa na nakasali po kayo dito. Ilang taon na po kayo nagugupit? Wala po. Ay, first time po. First time po. Na humawak po ng gunting. Wala pong any experience.
Wow, congratulations po. Oo nga, no? Ang galing. At kahit papano po, sa maiksi po nating pagkikita, natuto po kayo. Nakikita niyo po sa aking likuran, lahat po sila ay nabigyan ng hair cutting sets. At mamaya po, magbibigay rin kami sa 12 tao ng special kit na nakitaan po namin ng may angking husay sa paggupit. At syempre, makakatanggap din po sila ng Certificate of Participation mula sa UNLAD, patunay na natapos po nila ang seminar ngayong araw na ito. Sa nakita ko pong pag-observe at pagtuturo po sa kanila, mas ginanahan po ako. Opo, Magturo palalo. Pabalikan po natin sila kung sakali. Maraming salamat po. Pinaunlakan niyo po ang UNLAD at Opo. tinuruan niyo po sila. Thank you rin po sa pagtitiwala. Yung pag-aayos po ng sarili at pagpapaganda, yung pisa po ng ating pag-unlad ng buhay. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili dahil nandito po kayo at marami po kayong natutunan. Next po. Tapos i-clear po natin. Ito pong biyayang ito ay malaking tulong po sa amin. Sa katulad po namin bumibili po rin ng bigas. Ito po malaking biyaya po ito dahil ilang araw na rin po namin itong kakainin. Nagpapasalamat po ako ng napakarami sa pangasiwa ng UNLAD. Lalo tigit po sa tagapamahalang Pangkalatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Nais ko rin pong iparating na anuman po ang inilulunsad niyang mga aktibidad ay patuloy po akong makikipagkaisa. Ang natutunan ko po dito sa proyektong ito ng UNLAD School Bus ay napakarami pong mga kababayan at mga kapatid na willing magtrabaho at matuto, ngunit kulang lang sila ng oportunidad. Kaya napakagandang bagay at napakalaking bagay na nagpupunta kami sa kanila, natuturuan sila, kasi yun ang nagiging stepping stone nila para maging maunlad ang buhay nila. Pero hindi pa rito natatapos ang mga sorpresa para sa kanila. Ayan, Nay! Nay, nakikita niyo po ba yan? Opo. Ayan po, handog po ito ng FYM Foundation at UNLAD International Incorporated. Ayan po, di ba? Ito po yung dati niyo pong tindahan. Opo. Ayan na po, ang dami po niyang laman. Galing po yan May, sa may panimula na naman po. Sana po makatulong po to sa araw-araw niyo pong pangangailangan or sa paninimula niyo po ng bago. Ano po? Masaya po. Dito po kayo, harap po kayo. Masaya po. Masaya po kayo. Ano pong nararamdaman niyo, Nay? Hindi ko po alam, hindi ko po maintindihan. Masaya po. Masaya po kayo. Ayan po, tingnan niyo po. Ayan nga po. Meron na po kayong mga paninda. May simula po ulit. May pagbubuksan na naman. At eto po, Nay. Eto po, tingnan nyo po. Meron na po kayong mga gamit para po sa pagugupit nyo po. Meron po kayong salamin, mga upuan. Ayan po, para may magamit po kayo sa paninimula nyo po. Sorry. Salamat po ng marami sa inyo. Lahat higit po sa UNLAD. Maraming salamat po kay Eduardo sa tulong na ginawa niyo sa amin. Maraming po salamat. Para makapagtayo po kayo ulit ng, di ba sabi nyo po yung tindahan nyo po na nakawan po dati. Opo. Ngayon po, makakapagpatayo na po kayo ng tindahan nyo po. Ang dami po niyan. Sana po makatulong po sa inyo sa araw-araw. Salamat po. Makakatulong po sa araw-araw nyo pong pangangailangan. At least pagdagdag po sa mga pangangailangan nyo po. Ano po? Ito po, minsan natin po kayo para pag sa ano nyo po, barbershop nyo po, di ba pangarap nyo po yun. Nagpapasalamat po kami ng maraming ang buong pamilya ko po sa UNLAD International at sa FYM. Lalo't higit na po sa kapatid na Eduardo Manalo. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat. At naalala niyo po kami dalawin dito sa Mindoro.
At dito po sa binigay na groceries, nagpapasalamat din po. May papagsisimula na rin po kami, lalo na po dito sa kagamitan sa barbershop. Nagpapasalamat po kami sa kapatid na Eduardo V. Manalo dahil po sa paglulungsad ng proyektong ito. Kitang-kita po ang malasakit hindi lang po sa aming mga kapatid kundi sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.